So, mga DDS, okay, aminin nyo na, putang ina kayo. Ito na siguro yung isa sa pinakabobo, pinakamalala, pinakasiraulong fake news na ginawa nyo this year of 2026. Alright? Itong Davao City, nakabili ng gasolina sa Brunei. Putang ina. Alam nyo kung bakit napaka-bobo, napakalala? Because this is easily debunked. This is easily proven to be fake news or lie. Alam niyo ba yun? Kasi nga, bakit? Anyone who knows how the economy works, or yung kahit man lang may konting kaalaman sa pag-angkat ng putang inang gasolina na yan, is that the government, only the national government can do it, at yung mga oil companies. At bakit ang city government ng putang inang Davao na yan ay magkakaroon ng bilateral agreement na umangkat ng gasolina sa Dubai? Putang ina naman. Nakakahiya. Hindi ko alam kung bakit tumatakbo sa utak nyo na sa tingin nyo ba ay lahat ng mga putang inang Pilipino ay kagaya yung mga bobo at salot na hindi nag-iisip. Ano ba? Di ba kung pag nagpakalat ka ng putang inang fake news, may target market ka, di ba? Ang target market mo, yung siguro yung mga bobo, mga independent. Kung ako halimbawa ako, magpapakalat ako ng fake news, so siguraduhin ko na yung hindi easily debunk. And this one is so stupid na sumasakit yung putang inang banks ko. Kahit wala akong banks. So, okay, anong goal natin dito? Kasi nga, hanapin natin yung pinagmulan ng putang inang fake news na to. Itong Evore na to, na nakakabinggo na siya sa kabubuhan. Kasi nga, lahat ng pagganyan yung itsura ng account sa X, matik, siraulo na. Kasama yung pamilya Duterte sa kanilang profile, sa kanilang bio, kung ano-ano pinaglalagay nila. It's either bot na talaga o talagang siraulong bayarang DDS. Okay? So, tingnan nyo ito mga to. Is this true? Sabi, putang ina, nagtanong pa kay Grok ang si Sigma Plema. Diba? Hindi mo na lang gamitin yung utak mo. 2 hours ago na yan eh. Diba? O, maraming nagde-debunk. Ginawan ng meme, gasolina import from from Brunei for Davao City, Di ba? Ginagawan na kayo ng meme. Nagiging katawa-tawa na kayo lahat, mga putang ina nyo. Kung sino man nag-isip dito, so hanapin natin yung pinaka oldest, okay, na nag-post. Kasi yun, doon galing ang putang inang fake news na yan. Kung yung kidney transplant procedures na sa SPMC, Southern Mindanao Medical Center, at yun, sa Southern Philippines Medical Center, ang nagpakalat ng fake news na yun ay si Jay Sonsa. Mayroon talagang pinagmumulan yung source, di ba? So hanapin natin. Kasi nga ginagawa na kayo ng putang inang meme kasi di ba? Mismong Davao City government ang nagde-debunk sa inyo. Kasi nga, putang ina, pinapahiya niyo yung mga tropa niyo di ba? Yung ka-teammate mo sa video game, di ba? Ang sarap putusan parang ganoon Ayoko maging ka-teammate yung ganito. Halimbawa pag ubusan na ng buhay sa isang apocalypse world, di ba? Ayoko kayo maging ka-teammate, putang ina, mamamatay ako pag ganoon. Mamamatay yung kasama nyo. Pag nasa dystopian world na kayo o zombie apocalypse na eksena, wala. Kayo yung pinaka-ayaw maging ka-teammate, di ba? Kasi ang bobobo nyo. So, I think ito yung isa sa pinakalumang post kasi na ngayon, March 23, kahapon March 22, sumabog kahapon yung putang inang fake news na to. So itong Historia Channel, ito yung suspect kong isa sa mga sources. Kasi bakit? Let's check kasi first time ko lang makita tong Facebook page na to. 1.8 million followers pa naman. Halatang anti-BBM. Pero sa'yo galing, putang ina ka. March 21, Historia Channel, Davao City, nakabili ng gasolina sa Brunei. Nakabili umano ng gasolina sa Brunei. Sinong source nila? Ayon kay PDP Laban Executive Director Astra Pimentel Naik. Yun yung pinanggalingan ng fake news. Putang ina. So, gumagawa lang ba kayo ng fake code cards dito? Let's check. Gasolina, Davao, Brunei. 11 hours ago, makita natin sa Facebook. Parang yan yung pinanggalingan Gago tong putang inang ko na to itong page na to Di ba? March 21 at 8:58 PM. Ikaw nagpakalat nito. Tapos
kahapon, dinibang mo rin yung sarili mo. Sabi niya, pinabulaanan ng, di ba, pag-compare nyo, March 21 to this was 3 days ago. Tapos, kahapon, dinibang niya. Kung ano nung pinagsasabi niya, binahagi ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook na wala umanong impormasyon na nakabili, di ba? Gago rin to no? Nagpapakalat ng fake news, tapos dinidebunk din niya. Gago no? Putang ina. So ikaw yung pinakakuan, oldest Historia channel, kung sino ka mang nasa likod ng putang inang fake news account na to. Di ba, ang daming tuwang-tuwa, 255,000. Gumawa lang siya ng fake news para magkapera sa engagement. Gumawa pa ng update, gago. Gumawa ng fake news, tapos gumawa ng update. Tapos yung update niya, kunti na lang yung engagement kasi nga nadismay yung putang ina mga dutae, di ba? Tapos, check natin kasi this was 3 days ago March 21 at 8:58 PM. Tapos, pero 18 hours ago, Mindanao News Today, Davao City nakabili ng gasolina sa Dubai, Brunei. This was 18 hours ago. Tapos, fake news daw. Hanapin lang natin yung mga nagpapakalat. Sabi dito, si Inday Sara Global Supporters. The best talaga, group naman to group. The best talaga mga Duterte, action agad. Tugon action agad para sa ating kababayan. Putang ina, Bisacol yung nag-type nito. Tapos, Davao City, thank you po, sabi ni Jesselyn Pamor, Bobo, Seraulo. Ito yung nagpakalat sa kanila, sinishare nila itong Duterte forever. 20 hours ago. Yan naman yan. Tapos 18 hours ago, yan, Davao City, puro mga DDS pages itong nag-amplify. Siyempre may source, and then may nag-amplify. Ganun yun. Ganun yung trajectory ng fake news nila. So, check natin naman sa TikTok. Kasi, pag may ingay sa Facebook, may nakakalat yan. Ito naman, 5 hours ago. Gasolina na Siyempre, sa TikTok, lalagyan ng video. galing sa Brunei na, sa Davao na. Lupit mo, Duterte. Lupit mo, baste. Gasolina na Bobo. Sabi niya, galing sa Brunei. isang sampal to sa administrasyon, impeachment kasi ang inatupag. Bobo, putang ina mga dutaing to. Alam mo, kaya walang unlad talagang Pilipinas dahil sa mga salot at siraulong bobong mga kulto ni Digong yun na to. Ilang milyon kaya sila? Ilang percentage pa? Alam ko latak na lang di ba? Latak na Sila yung pinakamaingay Kaso ang matindi, ang daming mga uto-uto mga Pilipino na nabubudol ng kanilang mga fake news. Di ba? Ang lupit. Ito rin. Lalagyan nila. Basta may green yan na kulay. Yan na, wala na pag-asa. Di ba? Davao ang unang pinupuntahan at unang tinutulungan ng mga taga-ibang bansa. Putang ina. Gaano ka kabobo para maniwala dito? Di ba? At check natin kung sino yung pinaka oldest. 15 hours ago, 19 hours ago, 18 hours ago. Sila mismo. Breaking news, Davao City. Tsura niya palang Bisacolt na. Bisacolt Hindi ko sinabing Bisacol. Ang sinabi Bisacolt. Ibig sabihin Bisayang kulto. Okay, so this is not an insult to all the Visayan. I know that hindi lahat kayo ay mga dutae. Okay? Pero karamihan sa mga nagpapakalat ng putang ng fake news ay mga Bisacolt. Nakabili na Kagaya ng putang inang galunggong na to. ng gasolina sa Brunei. Waray daw siya. Dumating na sa Davao City ang gasolina galing Brunei. Ito matindi, 2 hours ago to. Hindi man lang siya nag-research. Kumbaga, baril ka na ng baril na hindi nag-iisip. Kaya nga sabi ko, gusto mo bang maging ka-teammate ang mga ito sa isang zombie apocalypse? Diba? Mamamatay ka kasi puro bobo yung kasama mo. Ang Davao City nakagawa na ng paraan kung paano matutulungan. Ito yung mga to. Binabasa lang itong mga fake quote cards na yan. Dumating, kinuquote nila itong Astra Pimentel Naik na yan. Yan. So, anong verdict po natin? Saan nang galing itong putang inang fake news na to? Yan, nagkalat na sila. Ang verdict ko, based on what my eyes are seeing right now, kung sino yung oldest, di ba? Sino yung oldest? Itong Historia Channel na siya nagbigay nito. Kasi pag may page po tayo na may 200 plus thousand followers sa Facebook. Okay? At meron din tayong TikTok account na may
Almost 90,000 na, magda 90,000 na. Pag nagbibigay tayo ng ganitong klaseng code cards, we provide the source. We credit the putang inang source na yan. Pero yung ginawa ng putang inang to, Historia Channel, na ang alam ko, pwedeng hindi siya DDS, pero alam niya kasi na uto-uto ang mga DDS kaya nagpakalat siya ng fake news para magkapera. So yung engagement niya, napakatindi. Okay? Itong 256,000 na to, ilang daang dolyar na to, nakinitan niya. So nagpakalat siya ng, yung, basa ko lang dito so if we're gonna check, pero anti-PBBM lahat eh. Pero yung ginagamit niyang photo is ganito. This is a DDS. Okay? Pag ganyan, kunwari nasa middle ka pero may patama sa administrasyon. Yung photo pa lang nagamit eh, no? Ito, for example, I want Duterte to take to Japan to get the medication. Lahat fake news page to eh. Walang ganong sinabi ang Japan din eh. Oh, so itong putang inang page na to, mga DDS, makinig kayo, ini-scam kayo ng putang inang owner ng page na to. Kasi alam niyang uto-uto kayo. Okay? Kung ako masama lang talagang tao, gagawa ko ng DDS fake news page. Parang gusto ko nang gawin. 'Di ba? Kaya ni-scam kayo, yung isa sa pinakasikat yung vlogger ngayon si Eloy Bugris na si Jinky Carpio, kapilyado ng asawa ni Sara, 'di ba? Kaya ang mga sumisikat sa inyo ay mga scammer, mga magnanakaw, mga addict, mga kriminal, mga masasamang tao, mga psychopath. Kasi, psychopath attracts psychopath people. Diba? Ganun yun. Kaya, ang basa ko dito, this is a DDS admin behind this page na alam niya kung paano magkapera. Kalain mo, nang budol siya to 1.8 millions. And I'm pretty sure na 90% of the followers of this page are DDS. So ito yung nagpakalat ang putay ng fake news, Historia Channel. Check natin kung ilang yung admin niya, kung makikita natin. Dito na lang, so following. So based on what we're seeing, yung fina-follow niya, okay, Billionaire News Channel, si Mike Defensor, putang ina, DDS to. Lorraine Body, fina-follow niya si Kiko Pangilinan. Huh? Attorney Rowena Guanzon, mostly mga DDS, PGMN. Mga DDS. DDS nga to. Si Jack Argota, ito siguro yung account owner. Kakaiba eh. Si Cathy Binag, pina-follow. So, halo, pero 90% DDS. Okay? So, yun. Ito yung verdict namin na nagpakalat, Historia Channel, ng pinakabobong DDS fake news na bumudol ng scam sa mga DDS sa Pinas. Yun lang. Minsan, kailangan gamitin ng utak bago magpakalat ng isang balita na hindi kayo sure. Kasi nga, ang daming mga Pilipino ang nabubudol at ginagamit ito, lumalala ang mga fake news sa mga putang inang DDS na yan dahil alam nilang ito lang yung pag-asa nilang manalo ulit ang mga Duterte. And have a good day.